Kasalukuyang nasa biyahe si Star and Stripe na #1 hero ng Amerika para tulungan ang Japan. Samantala sa kanilang secret base ay sinabi ni All for One na pagkatapos niyang makuha ang One for All ay siguradong mabilis niya lang na matatalo si Star. Saka pinag-utos kay Spinner na suportahan si Shigaraki sa mga gagawin nito. Balak salubungin ng top 3 hero ang pagdating ng #1 hero ng Amerika, ngunit pinuntahan na pala ito ni Shigaraki para pigilan. Agad na naghanda ng formation ng mga fighter jet saka inatake sila ni Shigaraki. Nang umatake si Star ay nagawa niyang matanggal ang hangin sa kinaroroonan ng villain. Dahil ang kanyang quirk na New Order ay nagbabago ng batas sa isang bagay na nahahawakan nito, ngunit kailangan niya ring sabihin ang pangalan nito. Saka pinaligiran ng mga jet ang kalaban at pinaputukan ng laser. Kaso pinabanda sa kanila ang kanilang laser at mabilis na gumagaling ang katawan nito. Sumugod si Shigaraki ngunit nasuntok ni Star at sinabing ang limit ng kanyang quirk ay 2 rule lang ang pwede niyang gamitin ng magkasabay. At naging isa siyang hero dahil iniligtas siya noon ni All Might hanggang sa mahuli niya si Shigaraki. Sa kabalak ni Star na patigilin ang puso ng kalaban, pero hindi nangyari dahil sinasaniban din ngayon ni All for One ang katawan ng villain. At saka umatake para mapaalis niya ang hero. Kaya gumawa si Star ng napakalaking hugis niya sa hangin at sinuntok si Shigaraki, saka pinipi niya ito, tapos kinuha niya ang laser ng mga fighter jet upang gawing sibat na siyang ipinangtusok sa katawan ng kalaban. Subalit hindi pala ito umuobra kay Shigaraki kundi napipigilan lang siya nitong gumalaw. Ngunit may plano pala ang mga Amerikano dahil sa bilang ng 3 ay dumating ang mga state-of-the-art missile na kinuha nito, saka inatake pa nila ng mga laser ang kalaban at tuluyang pinasabog ni Star ng napakalakas sa tulong ng kanilang technology na nakita ni Endeavor. Dahil sa lakas ay nakita ang lupa sa gitna ng karagatan nang biglang lumipad ang villain dahil buhay pa rin ito. Dahil ang totoo ay ang Nomo ang inatake nila ng laser na ginawa niyang decoy at ang tunay niyang katawan ay pinalubog niya sa ilalim ng lupa para hindi siya tuluyang mapulbos. Saka tuluyang pinasabog ni Shigaraki ang Nomo at binalak nito na kunin ang quirk ni Star hanggang sa mahawakan siya sa ulo at nagsimulang higupin ang quirk nito na New Order. Nagtagumpay si Shigaraki na makuha ito ngunit sumabog-sabog naman siya dahil bago pala ito makuha ay binago ni Star ang rules na kakalabanin ng kanyang quirk ang iba pang mga quirk na nasa katawan nito. Kaya sa loob ng katawan ni Shigaraki ay inaatake ng New Order quirk sa anyo ni Star ang iba pang mga quirk ng villain. Kaya kahit natalo si Star ay masaya pa rin siya dahil nagawa niya ang tungkulin bago siya mamatay. Tapos inatake pa ito ng mga laser. Ngunit pinilit nitong makatakas gamit ang pakpak ng Nomo saka inatake ang mga jet. Samantala nalungkot na lang ang isang sundalo dahil patay na si Star. Sa isang bahay ay nanunood ang 2 kriminal nang dumating doon si Shigaraki dahil kailangan niyang maipasa sa iba ang quirk ni Star dahil pinapatay siya nito. Dahil dito ay naglaho na rin ang New Order quirk sa loob ng katawan ni Shigaraki. Sa police station ay nakarating kay All Might ang masamang balita ngunit may ibinigay na data sa kanila tungkol sa katawan ng villain. Dahil kay Stripe ay magkakaroon pa sila ng 1 linggo upang makapaghanda sa final war laban sa lahat ng mga villain sa pamumuno nila All for One at Shigaraki. Nakabalik na si Shigaraki pero masakit ang katawan nito dahil sa labanan. Nang lumapit si All for One ay nalalaman niya na rin ang emosyon ni Shigaraki dahil sumanib siya dito. Matagal na rin daw siyang nagpaplano at napakaraming ruta ang pwede nilang gawin para maabot ang minimithi, pero mas pinili niya ang pinakamataas ang success rate. Samantala napakatindi na ng pagsasanay na ginagawa ng mga hero dahil alam nila kung gaano katindi ang magiging labanan kapag lumabas na ang mga villain. At ang buhok ni Deku ay naging afro dahil sa pakikipaglaban kay Bakugo. Kalaunan sa gubat ay nahuli ni Hagakure si Aoyama kasama ang mga magulang nito at nalamang kasabwat pala sila ni All for One. Hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil natatakot sila na papatayin nito kapag hindi sila sumunod. Dumating si Deku dahil tinawag daw siya ni Hagakure. Dahil huli sa akto ay inamin na ni Aoyama na siya ang nagsasabi kay All for One ng mga lokasyon nila. Ipinanganak si Aoyama sa mayaman na pamilya subalit isa naman siyang quirkless. Upang matupad ang pangarap na maging hero ay lumapit sila kay All for One para magkaroon ng quirk. Umatake si Aoyama subalit nasalag ito ni Hagakure dahil may kakayahan siyang magpabanda ng liwanag. Dahil dito ay nakita na rin nila ang mukha ng babae na nalulungkot saka hinuli ni Deku ang mga ito. Dinala sila sa school upang tanungin sa kanilang koneksyon sa villain subalit hindi pa rin makapaniwala ang mga kaklase. Giit ng ama nitong papatayin daw sila ni All for One pag hindi sila sumunod. Ngunit nais pagbayaran ni Aoyama ang kanyang kasalanan. Tinanong ni Deku na kung kalaban nito ay bakit niya sinubukang iniligtas sila Bakugo at Tokoyami. Kaya nakumpirma ng ating bida na napipilitan lang talaga siyang sumunod dahil sa takot. Sa kaniyaya itong muling maging hero. Nag-alala naman si Sukauchi na baka sumabog din ito kapag nag-tridor kay All for One. Ngunit naisip ng mga kaklase na pwede nilang gamitin si Aoyama para mahanap ang mga villain. Dahil sa kabila ng ginawa nito ay may tiwala pa rin sa kanya ang mga kaibigan. Tumawag si Eraser at sinabing
sinabing hindi niya pa rin tatanggalin sa klase si Aoyama, saka sinabi nito ang kanyang plano. Nagtungo sila Midoriya kay Hatsume ngunit may napasabog na naman ito at pumatong na naman sa ating bida ang mga bola nito. Saka tinawag sila ni Power Loader na busy daw ngayon kasama ng support team kaya si Hatsume talaga ang gagawa ng mga costume nila na napakagaling pumindot-pindot. Pagkatapos ay tinapon sa kanilang mga mukha ang mga inayos nitong costume nila. Sa Kansai region ay nagtatrabaho pa rin sila Nejire, kasama ang iba pang mga hero para iligtas ang mga natitirang tao sa labas bago pa magsimula ang final war ng mga hero laban sa mga villain. Nagkaroon ng mahalagang meeting sila All Might kasama ng mga pulis, kung saan plano ni Toshi na paghiwalayin sila Shigaraki at All for One ng mahigit 10 kilometro sa isa't isa sa kanila tatapusin ng mga ito. Ngunit nababahala sila sa firepower ni Dobby, kaya kailangan din nilang paghiwalayin ng malalakas na members ng mga villain sa kanila ito pagtutulungan. Subalit kailangan nila ng tulong ni Aoyama para maisagawa ito. Giit ng Dinosaur Doctor na wala naman itinanim na pampasabog si All for One kay Aoyama. Saka kinukumbinsi ito ni Eraser na lakasan ng loob upang makatulong siya sa mga kaibigan pero natatakot pa rin ito. Kaya nangako si Aizawa na poprotektahan siya ng mga kaibigan. Nagtungo si Himiko sa dati niyang bahay kung saan naalala niya ang kanyang dating buhay. Paglabas ay tinukso siya ni Dobby dahil nag-e-emote din daw pala ang mga villain. Ngunit para tuluyan na itong mag-move on ay sinunog ni Dobby ang dating bahay nito. Saka nagplano silang gamitin ni Himiko ang dugo ni Twice upang magamit niya ang quirk nitong nakakagawa ng napakaraming clone. Nabahala si Iguchi dahil tila nahihirapan ang boss niyang si Shigaraki. Giit ni All for One na nag-e-evolve daw kasi ang kanyang boss. Sinabi ni Skeptic na itinuturing daw na leader ng mga heteromorph si Spinner dahil tila ito ang sumunod sa ideolohiya ni Stain na galit sa mga fake hero kaya ibinigay ang radyo para pamunuan ang mga ito. Pagod na pagod ang mga hero ngunit hindi pa rin nila nahahanap ang pinagtataguan ng mga villain. Saka dumating si All Might para sa kanilang plano. Kinabukasan ay nag-announce ang principal sa mga tao na siguradong malapit nang sumugod sila Shigaraki ngunit meron naman silang state-of-the-art defense system kaya wala daw silang dapat ikabahala. Ngunit isang lalaki na isang spy ang nakarinig nito. 30 kilometers ang layo ng susunod nilang pinuntahan kung saan gumawa ang mga pro ng kanilang base na tinawag nilang Fortress Troy upang may matuluyan ang mga hero sa kanilang misyon. 3 araw ang nakalipas ay natutuwa si All for One dahil meron pala siyang quirk na nakaka-detect ng mga manloloko. Dahil dito ay nalalaman niya kung mapagkakatiwalaan ba ang mga nakakausap kaya alam niyang hindi siya niloloko ng mga magulang ni Aoyama na nais makipagkita sa kanya kinabukasan. Nakipagkita kay Deku si Aoyama na nakalaya daw dahil sa abogado ng kanyang mga magulang. Saka sinabi nito na ang tunay na plano ni All for One ay hindi lang ang masakop ang Japan, kundi balak din itong maging hari ng buong mundo. Tapos humingi ito ng tawad sa ating bida dahil pinapunta niya pala doon si All for One na natutuwa dahil ginawa ni Aoyama ang trabaho nito. Ngunit biglang inatake ng binata ang villain dahil naging double agent na pala si Aoyama. Nagtataka naman si All for One dahil hindi na-detect ng kanyang quirk na manloloko ito. Upang siguruhing makukuha nila ang One for All ay dinala ni All for One ang mga tauhan niya doon. Pero bigla ring dumating ang napakaraming mga hero gamit ang warp ni Kurogiri. Sa nakaraan ay sinabi ni All Might na maliit ang chance na mahanap nila si All for One. Kaya papalabasin na lang daw nila ito gamit sila Aoyama. Natuwa ang lahat ng malaman na kakampi na nila ulit ang kaklase. Ngunit nag-alala si Yaoyorozu dahil baka malaman ni All for One. Kaya gagamitin daw nila si Shinzo na dahil sa labis na pagtitraining ay nagagawa na ngayon na utosang magsalita ang kanyang mga na-brainwash. Isa pa ay gagamitin din daw nila si Monoma upang gayahin ang quirk ni Kurogiri. Kaya ngayon ay nahulog na sa kanilang trap ang mga villain. Agad na sumugod si Dobby gamit ang kanyang napakainit na blue flame kaso pinigilan siya ng yelo ng sariling kapatid. At sa utos ni All Might ay sinimulan ng Operation Troy kung saan nakulong ang mga kalaban pero hindi na bahala si All for One dahil mabilis lang nilang mawawasak ang mga ito. Subalit balak pala ng mga hero na itulak ang mga ito sa warp upang mapaghiwalay sila. Kaya pinilit ng mga hero na gawin ang lahat upang magtagumpay sa kanilang mga plano. Subalit nahuli si Deku ng isang villain kaya napasama siya sa isang lokasyon. Sa Gonja Villa nila dinala si All for One na agad na inatake ni Hawks at nandoon din si Endeavor upang pagtulungan nila ito. Sa Camino World naman napunta si Dobby at Nomo at sila Shoto at mga sidekick ni Endeavor naman ang kakalaban sa kanila. Samantala isang isla ang ginawa nila sa itaas na pangontra umano sa quirk ni Shigaraki kung saan pagtutulungan din siya ng mga hero. Ang ating bida naman ay nahila pala ni Himiko patungo sa kinaroroonan nila Uraraka.
dahil dapat ay si Deku pala ang kakalaban kay Shigaraki. Ngunit agad itong gumamit ng decay sa lupa, kaso merong protective layer na tumama sa kanya kaya tumalsik sa itaas na merong electromagnetic barrier. Tapos kinuha siya ni Genis at binalibag. Nagpatuloy si Genis sa pag-atake ngunit pinapabulok lang nito ang mga cable. At pinapalitan na rin ang parte na napinsala ng villain. Dahil sa ilalim ay nandoon pala ang mga support para mag-ayos sa mga napipinsala. Ang electromagnetic barrier naman ay nagmumula pala sa mga taong nakakagamit ng kuryente. Nagpatuloy si Genis sa pag-atake, saka nagpasabog si Bakugo at pinagsanib nila ni Nejire ang kanilang mga atake ngunit nakailag ito. Sumugod si Mirko ngunit nakailag din ang villain. Aatake na sana ang kalaban ngunit hindi magamit ang quirk dahil meron palang dalawang gumagamit sa kanya ng erasure. Kaya sinamantala ni Mirko ang pagkakataon na umatake, kaso meron pa palang natitirang ability si Shigaraki, na tuluyang tumama sa katawan ni Mirko. Saka inatake din ito sila Bakugo at Genis at napinsala ang gusali. Sinabi ni Shigaraki na ito ay hindi quirk kundi normal lang na kakayahan ng nag-evolve niyang katawan na nag-adapt upang kayanin ang maraming quirk na hawak niya. Isinuot ni Mirko ang dalawa niyang bagong prosthetics. Saka nakipag-away kay Bakugo kung sino ang masusunod ngunit pinagalitan sila ni Genis. Sinabi ni Mandalay na may mensahe si Deku, kaya gamit ang radyo ay sinabi ng bida na nahuli siya ni Himiko. Subalit hindi nila magagamit ang warp dahil kailangan nila ng dalawang taga-erase ng quirk ng villain, kung hindi ay siguradong patay agad sila. Kaya sinabi ni Sensei na kailangan ni Deku na magtungo doon ng mano-mano kahit napakalayo nito. Sa Mano Island na nasa 200 kilometers na punta si Deku. Doon ay kinakalaban nila Gang Orca and Friends ang isang high-end na Nomo, at marami din itong mga kasamang tauhan. Ngunit pinagpapatay silang lahat ni Moonfish. Samantala si Deku ay minamanyak pa rin ni Himiko, at tinanong pa ang bida kung pwede siya nitong maging boyfriend. Napasigaw na lang si Deku sa kanyang narinig. Saad ni Himiko na nais niya kasing laging nakikitang nagdudugo ang bida. Kaya nang magkagulo dahil sa atake ng Nomo ay sinamantala ito ni Himiko para makaatake sa ating bida ngunit pinatalsik ito ni Uraraka, kaso sinipa lang siya nito hanggang sa mas ugat nito ang dalaga sa balikat kaya naman iniligtas siya ni Froppy. Saka sinabi ng palaka na kailangan ng umalis doon ni Deku. Agad namang umalis ang bida at ginamit ang kakayahan upang mas bumilis. Pero sinabihan siya ni Second Wielder na ingatan ang katawan dahil ayaw niyang ma-injury bago ang laban. Sa Camino World ay natalo na ni Dobby ang maraming hero. At nagtataka naman si Shoto kung paano ito nakaligtas dahil pinaniniwala ang nasunog nito ang sarili. Sa flashback nang hindi na makontrol ni Toya ang apoy niya ay tumalon siya sa ilog tapos nakita siya ni All for One. Nang magising siya ay natuwa ang ibang mga bata dahil 3 taon na daw siyang natutulog. Kaya nais niyang bumalik sa kanyang pamilya pero pinigilan siya ni Sunflower Man. Kinausap din siya ni All for One sa computer at sinabing napakatindi ng pinsala sa kanyang katawan kaya nahirapan silang ayusin siya. At dahil iba na ang kanyang itsura ay wala na daw tatanggap sa kanya. Kaya napaiyak na lang ang bata at sinabi ni All for One na sila na ang bago niyang pamilya. Ngunit sinunog ni Toya ang lugar at saka siya tumakas. At bumalik siya sa kanilang bahay pero nang makita ang kanyang galit na ama ay naisip niyang isa siyang kabiguan para sa ama. Nagpatuloy itong magsunog ng sarili upang mas uminit at mabilis na matalo si Shoto. Sa sobrang init ay natutunaw na ang estatwa ni All Might. Saka umatake ito ng napakainit na Hell Spider sa mga hero. At nagtungo sa likod ni Shoto saka sinuntok ng malakas sa mukha ang kapatid. Tapos ginawa pa nitong punching bag ang mukha niya ngunit walang magawa ang mga kasama kaya pinilit makatakas ni Shoto pero sumugod pa rin ito at ginamit ang sariling version ng Jetburn at napatalsik si Shoto sa gusali. Subalit may inihahandang atake si Shoto na pangontra daw sa kapatid. Kaya siya naman ang sumugod at ginamit ang napakatinding cold flame na nagpatalsik kay Toya. Kaso nag-apoy na naman ng matindi si Dobby kaya kinontra ito ng mga sidekick ni Endeavor at sa likod ng tatlo ay naghahanda si Shoto. Lalong nagalit si Dobby na nag-apoy pa ng napakalakas at napakainit. Ngunit hindi ito umuobra kay Shoto kaya sumugod ito at sinuntok ang kuya saka gumamit ng inihandang Great Glacial Ager Technique na nagpayelo sa buong paligid at siyang labis na puminsala kay Toya. Dahil natalo na ang Blue Flame ay ang Nomo naman ang pinagtulungan nila. Nakarating agad sa headquarters ang magandang balita. Sa Jaco Hospital ay patuloy na nakikipaglaban sila Ashido. Saka gumawa ng trap si Mudman, saka tinulungan sila ni Mount Lady. Kinalaban nila Ashido ang isang jelly monster. Ngunit muntik na siyang mapalo kaya iniligtas ni Red Riot. At mas ginanahan din sila dahil sa balita. Samantala sa harap ng Central Hospital ay napakaraming heteromorph villain ang kaharap nila Koda at si Spinner pala ang namumuno sa mga ito, na naging malaki at malakas dahil sa quirk na ibinigay ni All for One. Saka pinag-utos sa mga kasama na iligtas si Kurogiri pero hindi sila hahayaan nila Shoji. Samantala sa Camino World ay natalo na din pala nila Todoroki ang Nomo. Pinoprovoke naman ni All for One si Endeavor.
Saka ipinakita sa mga daliri ang mga quirk nito. Ngunit alam na pala nila Hawks na ang maskara nito ang kanyang kahinaan na nagsisilbing life support. Umatake si Endeavor ng kanyang apoy, saka sumugod din si Hawks ngunit nasa lag. Gumawa si Engie ng dalawang malaking kamao at nagsimulang pinagsusuntok si All for One habang si Hawk ay hindi rin siya tinitigilan. Habang sa ibaba nila ay nakikipaglaban din ang kanilang mga tauhan. Tuluyan nang naprovoke si Endeavor kaya nawala na ito sa kanyang sarili. Kaya nagpasabog ito ng napakalakas subalit natusok naman siya ni All for One kaya nahulog ang number 1 hero na nais pang iligtas ni Hawk subalit inatake na rin siya ng villain ngunit dumating naman sila Tokoyami at Jiro para tumulong. Sa ibaba ay namimilipit si Engie sa sakit. Samantala paubos na rin ang balahibo ni Hawks. Pinalabas ni All for One ang isa pang quirk at nais unahing patayin si Jiro subalit nakaligtas ito dahil sa balahibo ni Hawks sa muling pinag-aatake ni Hawks ang maskara nito. Subalit gumawa ng malaking cannon si All for One at muling inatake sila Jiro. Ngunit hindi sila napuruhan dahil pa rin sa balahibo ni Hawks pero napinsala pa rin sila at naputol pa ang tenga ni Jiro. Sa kabila nito ay umatake pa rin si Earphone Jack kaso wala itong sapat na lakas pero pinipigilan naman ng kanyang mga quirk si All for One na tapusin ito. Saka muling umatake si Hawks at nagawa niya ng mapinsala ang maskara nito. Sunod ay sumugod naman si Tokoyami saka ginamit si Dark Shadow upang tuluyang mawasak ang maskara kaya naghanda na si Hawks para tapusin ang villain. Subalit naglabas ito ng maraming blade kaya nasaktan ulit si number 2 at muli namang binuo ni All for One ang maskara. Nang sumugod si Engie ay naputol ang kanyang kamay kaya agad siyang gumawa ng kamay na apoy at sinuntok ang villain ng napakalakas. Hindi pa nakontento si Todoroki kaya sinuntok pa ito ng napakalaking fire fist patungo sa lupa. Saka bumuelo ng napakabilis at muling inatake si All for One at tuluyang nabaliw kaya ipinang-araro ng lupa ang katawan ng villain. Napapalagpasan na kaso ni laser ni Engie ang kanyang kamay. Saka sila umakyat sa napakataas kung saan malaya na nagamit ni Engie ang pinakamalakas niyang atake na Prominence Burn na nagpaliwanag sa buong paligid. Pagkatapos ay abo na lang ang natira sa kalaban. Subalit may itinatago pala itong ability na kinopya kay Eri upang mag-rewind ang kanyang katawan. Pinagtutulungan pa rin ng mga hero si Shigaraki sa loob ng Sky Coffin subalit hirap na hirap sila sa natural na kakayahan ng katawan nito. Nagpa siya si Bakugo na gamitin ang support item na nasa kanyang likod kaya nagkaroon ito ng automatic machine gun at nagpatuloy sa pagsugod. Saka gumamit ng pinakamalakas niyang technique na howitzer impact ngunit sinalag pa rin ito ni Shigaraki gamit lang ang kamay na nagdulot ng pagyanig sa buong isla. Subalit matapos ito ay winasak lang ng bilan ng kanyang kamay. Kaya agad na sumugod ang lahat ng mga kasama para iligtas ito. Kaso sinuntok lang sila nito ng sabay-sabay at napatalsik si Bakugo na di makapaniwala.